Kung gusto mong malaman kung saan napunta ang 10 bilyong piso ng mga Pilipino, pera na dapat ay para sa 2019 SEA Games, kailangan mong marinig ang kwentong ito. Kasi hindi ito basta isang tsismis. Hindi ito basta isang alegasyon. Ito ay isang aktibong investigasyon. At ang mga pangalan na kasangkot dito ay pamilyar sa lahat ng Pilipino. Pero narito ang bagay na hindi mo inaasahan. Ang taong maaaring maging pinakamahalagang testigo sa kasong ito ay hindi isang kalaban. Hindi isang kritiko. Hindi isang oposisyon. Siya ay isang dating katrabaho mismo. Kasi ang tunay na katotohanan sa likod ng 10 bilyong pisong SEA Games scandal ay hindi nakatago sa mga dokumento, hindi nakatago sa mga ulat, hindi nakatago sa mga press conference. Nakatago ito sa mga taong naroroon, mga taong nakakita, mga taong nakaalam, at ngayon ay maaaring handang magsalita na. At iyon ang nagbabago ng lahat. Balikan natin ang lahat. Kasi para maintindihan ang kasalukuyan, kailangan nating maintindihan ang nakaraan. Noong 2019, nag-host ang Pilipinas ng Southeast Asian Games. Ito ay isa sa mga pinakamalaking sports event na nai-host ng ating bansa. At sa papel, matagumpay ito. Mga medalya, mga atleta, mga pagdiriwang. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang tanong na hindi nasasagot. Saan napunta ang pera? Ayon sa investigasyon, may 10 bilyong piso na congressional insertion na napunta sa SEA Games. 10 bilyon. At malaking bahagi nito ay nananatiling unliquidated. Hindi na i-account, hindi na ipaliwanag. Nawala lang. Pero hindi ito basta nawala ng walang bakas. Ayon sa NBI Director na si Matibag, natuklasan nila na ang isang Malaysian company ay kasangkot sa transaksyon. Isang Malaysian company na binayaran ng mabilis, na binayaran ng walang malinaw na proseso, na tumanggap ng malaking halaga mula sa pondo ng SEA Games. At ang pinakamalaking tanong, sino ang nag-apruba? Sino ang pumirma? Sino ang nagbigay ng utos? Kaya naman, ang NBI ay aktibong nag-iimbestiga. At ayon mismo kay NBI Director Matibag, sila ay binigyan ng 70 hektarya para sa NBI Academy. At sa parehong lugar na iyon, nakita nila ang isang sports complex na ginamit ng Philippine SEA Games Organizing Committee. Iyon ang naging simula ng kanilang investigasyon. Nakita nila ang koneksyon, nakita nila ang pattern, at nagsimula silang maghukay ng mas malalim. At ang natuklasan nila, 10 bilyong piso, congressional insertion, isang Malaysian company, at maraming katanungan na nangangailangan ng sagot. Pero narito ang pumihit sa buong kwento. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, may isa pang malaking bagay na nangyayari sa parehong panahon, ang impeachment hearing. At ang NBI Director mismo, si Matibag, ay isa sa mga taong inaanyayahan na magpatotoo. Kaya naman, nasa gitna siya ng dalawang mahahalagang obligasyon. Una, ang kanyang investigasyon sa SEA Games scandal. Pangalawa, ang kanyang pagpapatotoo sa impeachment court. At ang kanyang desisyon, inuna niya ang impeachment hearing. Sinabi niya mismo, "My priority is to attend the impeachment hearing." Kaya naman, noong tinanong siya kung kailan siya magpapatotoo, malinaw ang kanyang sagot. Sa Lunes. Magpapatotoo siya sa Lunes. Hindi siya naghintay ng subpena. Hindi niya kailangan ng subpena kasi ayon sa kanya mismo, ang subpena ay ang paraan ng korte para pilitin ang isang saksi na dumalo. Pero siya, kusang loob siyang pupunta. Ipinakita niya ang kanyang kahandaan. Ipinakita niya ang kanyang willingness. At iyon, sa isang sistema kung saan maraming opisyal ang nagtatago sa likod ng mga abogado at mga legal na proseso, ay isang napakamakabuluhang hakbang. Pero may isa pang bagay na lumabas sa investigasyon. Isang bagay na mas personal, mas sensitibo, at mas nagpapakita ng tunay na lalim ng kasong ito. May isang pamilya na lumapit sa NBI. Hindi isang opisyal, hindi isang politiko, isang pamilya. At ang kanilang hiling, imbestigahan ang kamatayan ng kanilang mahal sa buhay. Na ayon sa NBI,
ay maaring may kaugnayan sa kasong ito. Sinabi ni Direktor Matibag, mayroon na silang mga natuklasan. At kapag pinahintulutan na ng proseso, ipapaalam nila ito sa pamilya at pagkatapos sa publiko. Kaya naman, ang kasong ito ay hindi na basta isang financial scandal. Ito ay naging isang kaso na may posibleng kaugnayan sa pagkamatay ng isang tao. At iyon ang nagbabago ng lahat ng ating pananaw sa kung gaano kalalim ang butas na ito. Hindi na ito basta tungkol sa pera. Hindi na ito basta tungkol sa unliquidated funds. Hindi na ito basta tungkol sa isang Malaysian company. Ito ay tungkol sa accountability. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa katotohanan na matagal nang naghihintay na lumabas. Pero narito ang realidad na kailangan nating harapin. Ang NBI Director mismo ay nagsabi, ang investigasyon ay ongoing pa rin. Hindi pa tapos. Hindi pa lahat ng katanungan ay nasasagot. Hindi pa lahat ng ebidensya ay nakolekta. At sa isang sistema kung saan ang mga kaso ay maaring matagal bago maabot ang konklusyon, ang tanong ay hindi lang kung sino ang may kasalanan. Ang tanong ay, magkakaroon ba ng hustisya? Kaya naman, ang papel ng NBI sa kasong ito ay critical. Ayon sa Republic Act 10867, isa sa mga pangunahing jurisdiction ng NBI ay ang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Kasama na ang Presidente, Vice-Presidente, Senate President, Speaker of the House at ang Chief Justice. Pero higit pa sa proteksyon, ang NBI ay may mandato ring imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon, ng maling paggamit ng pondo ng gobyerno at ng mga krimen na nakakaapekto sa buong bansa. At ang 10 bilyong pisong SEA Games scandal, iyon ay eksaktong uri ng kaso na para sa NBI. Pero may isang bagay na lumabas sa press conference ni Director Matibag. Isang bagay na nagpapakita ng tunay na komplikasyon ng kasong ito. May isang tao na lumapit sa kanya. Nagtatanong tungkol sa isang particular na individual. At ang sagot ni Director Matibag, we will investigate. 3 salita lang, pero puno ng kahulugan. Kasi ang we will investigate mula sa NBI Director ay hindi basta isang pangako. Ito ay isang babala. Kaya naman, ang mensahe ng NBI sa lahat ng sangkot sa kasong ito ay malinaw. Ang NBI ay palaging gagabay sa ebidensya, palaging gagabay sa batas, palaging gagabay sa proseso. Sinabi mismo ni Director Matibag, NBI will always be driven by the evidence, by law, and by the process. Hindi ng politika, hindi ng pressure, hindi ng impluensya, ebidensya, batas, proseso. At kung iyon ang pundasyon ng investigasyong ito, kung iyon ang prinsipyo na sinusunod ng NBI, kung iyon ang pamantayan na gagamitin nila sa paghahanap ng katotohanan, dapat ay natatakot ang mga may kasalanan. At ngayon, habang nagpapatuloy ang impeachment hearing, habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI, habang naghihintay ang pamilya ng biktima ng sagot, ang buong bansa ay nanonood. Kasi ito ay hindi lang isang kaso ng korupsyon. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok kung ang ating sistema ng hustisya ay talagang gumagana. Isang pagsubok kung ang mga makapangyarihan ay mananagot, tulad ng sinumang ordinaryong mamamayan. Isang pagsubok kung ang 10 bilyong piso ng mga Pilipino, pera na dapat ay para sa ating mga atleta, para sa ating mga sports facilities, para sa ating bansa, ay magkakaroon ng hustisya. Maikli, matunog. Pagkatapos ay mas mahaba para bumuo ng momentum. 10 bilyon. Iyon ang numero. Iyon ang tanong. Hindi ang mga venue, hindi ang mga medalya, hindi ang mga celebration ng 2009 SEA Games. 10 bilyong piso na dapat ay para sa mga Pilipino, na ngayon ay nasa gitna ng isang investigasyon na maaaring magbago ng kurso ng kasaysayan ng ating bansa. At kung ikaw ay nagbabasa nito ngayon, marahil ikaw ay pagod na sa mga balita ng korupsyon. Marahil ikaw ay pagod na sa mga pangako ng investigasyon na walang resulta. Marahil ikaw ay pagod na sa mga opisyal na nagtatago sa likod ng mga legal na proseso. Naintindihan kita.
Pero ito ang gusto kong sabihin sa iyo. Bawat beses na may isang opisyal na kusang loob na magpatotoo, tulad ng ginawa ni Direktor Matibag, iyon ay isang maliit na tagumpay para sa ating lahat. Bawat beses na may investigasyon na nagpapatuloy, kahit may pressure, kahit may hadlang, iyon ay isang maliit na tagumpay para sa ating lahat. At bawat beses na ang katotohanan ay lumalapit sa paglabas, iyon ay isang maliit na tagumpay para sa ating lahat. Huwag sumuko sa pag-asa. Kasi ang mga taong may kasalanan, umaasa na susuko ka. Ang pinaka hindi karaniwang anggulo, hindi ito isang kwento ng corruption. Ito ay isang kwento ng accountability at kung paano ang isang NBI director sa gitna ng dalawang mahahalagang obligasyon ay pinili ang transparency at ang katotohanan. Ang 10 bilyong piso ay hindi lang isang numero. Iyon ay mga paaralan na hindi natayo. Iyon ay mga ospital na hindi nabuo. Iyon ay mga atleta na hindi nabigyan ng tamang suporta. Iyon ay mga Pilipino na pinagsamantalahan ng mga taong pinagkatiwalaan nila. At ngayon, sa pamamagitan ng investigasyon ng NBI, sa pamamagitan ng impeachment hearing, sa pamamagitan ng mga taong may tapang na magsalita, may pagkakataon tayong makita ang katotohanan. Kaya sa susunod na marinig mo ang balita tungkol sa SEA Games scandal, huwag isi-scroll palayo. Huwag sabihing ganyan talaga ang politika. Huwag sumuko sa pag-asa na magbabago ang mga bagay. Sa halip, panoorin, makinig, at alalahanin, ang 10 bilyong pisong iyon ay pera ng mga Pilipino. Pera mo yon, pera ko yon, at nararapat tayong malaman kung saan ito napunta.